Nag-start ako, 2002 nung pinagbubuntis ko si MJ. Nahikayat ako ng biyenan ko, si Nanay Siyon. Siya talaga yung nagpakilala sa amin, pero hindi pa ako masyadong naniniwala. Ngayon nung 2003, habang pinagbubuntis ko kasi si MJ, makuwento ko na rin kasi yun talaga yung dahilan kung bakit ako nag-back to Christ. Nagkaroon kami ng aksidente yung panahon na yon. Nakabangga si Brother Jong, yung asawa ko. Namatay yung binangga niya. Siyempre pagka ganon, pwedeng makulong yung asawa ko. So nung nandun na kami sa police station, wala akong naalala kundi yung binigay ng biyanan ko na power ID. Sabi niya, dasalin mo lang yan palagi. So palaging yun ang dinadasal ko. Nagtaka na lang ako na sinasabi nung mga kaibigan niyang kasi may kaibigan siyang pulis na swerte ka pare, hindi ka makukulong, yung sasakyan mo lang ang makukulong. So parang doon unti-unti naniniwala ako. Bawat pakinig ko ng madaling araw, naliliwanagan yung isip ko, yung hanggang sa bakit nga ba hindi ko subukan. Hanggang nung pinanganak ko si MJ, nandyan na yung pagsubok na talagang nag 50-50 kaming dalawa dahil nagkaroon ko ng pre-eclampsia. So wala akong dinasal kundi yung power ID na binigay ni Nanay Siyon hanggang sa nag-labor ako. Nagtataka yung mga bakit ang taas-taas ng BP ko pero ang lakas ko daw. So na-survive namin yung panganganak ko. Although si MJ 50-50 rin siya. Hanggang nung nailabas na. After that, doon ako nag-decide na mag-back to Christ. Naniwala na ako. Bali, nag-umpisa kami mag-back to Christ 2000. Ang nangyari kasi, itong si Brother Jerry noon, may negosyo kami noon eh. Tuwing madaling araw, namamalingki yan. Minsan, habang nagluluto ako, paalis siya, mamamalingki, sabi niya, pakinggan mo ito. Sabi niya, binuksan niya ang radio. Ayun nga ang narinig ko si Elder Ver. Hindi ako naniniwala. Wala, kinukontra ko yung sinasabi ni Elder Ver. Pero, tuwing madaling araw, tuwing aalis yan si Brother Jerry, binubuksan ng radio. Hindi ko rin maintindihan yung sarili ko. Nagugustuhan ko yung programa. Minsan, may nangyari sa palengke. Ngayon, alam nyo sa palengke, andyan yung kompetisyon. So napangasawa nung pamangkin ni Brother Jerry, yung yung anak nung may-ari ng pwesto doon. Itong pamangkin niya, hindi na kami pinapansin. Siguro na brainwash nung At ito yung masakit boy ko siya. Ginaya niya ang paninda ko. Sumama ang loob ko. Talagang ang sama-sama ng loob ko, hindi ko maintindihan. Habang nakikinig ako ng programa, iniisip ko, bakit ganito? Ano kaya ang kulang sa akin? Pag-akyat ko sa sasakyan namin, nakita ko ang power ID, yung kulay dilaw. Binasa ko yun. Kinuha ko, binasa ko. Pagkabasa ko, sabi ko, Panginoon, sabi ko, sana tulungan mo ako. Ayoko ng ganitong pakiramdam. Pagkabasa ko ng power ID nga, isinuot ko, itinago ko. Pagdating sa palengke, ginising ako ni Brother Jerry. Gising na, sabing ganun. Nandito na tayo. Pagdating ko dun sa pwesto, maya-maya mayroon akong napansin sa sarili ko. Bakit parang ang gaan na yung pakiramdam ko? Wala na yung gulo ng isip ko, yung sama ng loob ko, wala na. Ang gaan-gaan talaga ng pakiramdam ko. Kaya sabi ko, paghipo ko dito sa dibdib ko, nahawakan ko ang power ID. Sabi ko, totoo yata. May yata pa. Totoo yata. Totoo yatang Diyos ang naririnig ko sa radyo. Sabi ko, maraming salamat, Panginoon ko. Tinanggal mo, hinugot mo yung galit sa puso ko. Totoo ka ngang Diyos. Pangarap namin magkakapatid at syempre para sa pamilya namin, yung sana maakay namin yung mga ibang kapatid namin kung although noon talaga na mainakay namin sila, kaya nga lang nung dumating na ang pagsubok sa kanila, bumitaw sila. Yung 30th anniversary ng the original Back to Christ, ang talagang hinihiling ko sa bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Jesucristong pinakamakapangyarihan sa lahat, ay ang makita muli ang mga kapatid nating nawawala. Yun talagang aking pangarap noon pa. Kahit nung nagkagulo tayo, yun talagang ipinapanalangin ko na sana'y magkasama-sama ang lahat.
Ako po si Sister Elena Bragais, Tatak Original since 2000. Ako po si Mimi Santa Maria, Tatak Original since 2003. Happy 30th anniversary and happy birthday, Father Lahi!